Biyaheng Kapitol! Ang tinig ng inyong pamahalaang panlalawigan ng Batangas. Biyaheng Kapitol! Tumatalakay sa may pusong mga proyekto at programa. Biyaheng Kapitol! Tampok ang may puso at talinong serbisyo at paglilingkod. Biyaheng Kapitol! Bibida ang mga programa, proyekto at aktibidad sa gabay ng Hearts Program. Health, Education, Employment, Environment, Agriculture, Roads and Infrastructure, Tourism and Technology, Security and Social Services. Biyaheng Kapitol! Tunghayan ang mga kwento ng tagumpay ng mga bidang Batanggenyo. Biyaheng Kapitol! Samahan ang inyong mga patrol ng Kapitolyo sa mga balita tungo sa mas maunlad, mas masigla at mas matatag na lalawigan ng Batangas. Biyaheng Kapitol! Mapapakinggan tuwing Martes hanggang Biyernes alas 9:30 hanggang alas 10:30 ng umaga. Ito ang inyong Biyaheng Kapitol! Ayun, alas 9:30 na. Alay, Biyaheng Kapitolyo na! Ayun, magandang umaga po, lalawigan ng Batangas. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, ika-6 na araw sa buwan ng Agosto. Ayan, taong 2025. Ayun, parang bawal ang nakasimangot. Opo. Dahil joke lang. Bawal Ayun, pati oo. ang English. Papasada na naman po tayong muli ngayong unang Miyerkules sa buwan ng Agosto para sa masasayang kwentuhan, bahaginan gayon din ng mga napapanahong mga paksa at mga pagbabalita. Siyempre, kasama po ang inyong Wednesday tandem, ang nagbabalik nating Sir Vince. Ang mga saan ka ako boses. galing? Yeah. Ada joke lang. Ang mga boses na maghahatid sa inyo ng walang patid na good vibes. Yan, gayon din po ang ating sama-samang pagbiyahe tungo sa mga nag-uumapaw na impormasyon at balita mula po dito mismo sa Kapitolyo kung saan naroroon ang ina na may talino at puso para sa lalawigan ng Batangas. At ngayon nga po, ang buwan ng Agosto ay ipinagdiriwang natin ang buwan ng wika na may temang buwan ng kasaysayan, diwa ng kasaysayan, kabilin sa kabataan. Yon, ang ganda naman. Dapat pala ang bati natin ay isang makabayang umaga sa ating mga kababayang Batanggenyo. Yan. At dito nga kasamang May ay inoobserbahan natin sa pamamagitan ng ating pananalita at ganun din sa ating sa mga liham na pangkomunikasyon dito sa loob ng Kapitolyo ng Batangas. Kaya naman ating inaanyayahan ang ating mga kababayan na ating mahalin at pagyamanin ang sariling atin, ang wikang Pilipino. Ayan, yes naman Sir Vince. May naalala ako sa liham. Yan, dahil kahapon Yes lamang naman. ay ang ating kasamang Moncarag ay hindi magkaintindihan kung ano ang Tagalog ng word na budget. Dahil Ayun. gagawa tayo ng liham, komunikasyon yan. Oo. At lalo po sa panahon ngayon na karamihan sa ating mga kabataan ay mas nagiging bihasa nga po sa salitang Ingles. Tunay ka. Maganda din naman po itong pakinggan at maganda din naman nga po na ito ay kanilang matutunan. Pero sana po ay huwag nating makaligtaan ang ating sariling wika. Kung naaalala natin po, Sir Vince, nagkaroon po tayo ng subject, sila pala. Hindi pala tayo kasama doon. Oo. Yan, na mother tongue. Yan, kasi po karamihan na sa ating mga kabataan ay hindi na po alam ang mga salitang Tagalog at ang ating wikang Pilipino. Ayan, Kasi- parang may mga dayuhan sa sariling Opo, bayan. Ayun. yes. Na talaga namang ang mga guro ay hirap na hirap makipag-usap at makipagkomunikasyon sa ating mga kabataan ngayon. Dahil kahit sa school, sa paaralan ay talagang Ingles ang kanilang ginagamit. Kahit ang subject po na pinag-aaralan nila ay Pilipino, talagang Ingles kung sumagot. Ayan. Ay sana po ay atin pa ring laging itanim sa ating puso at isip na ang ating wika ay Pilipino, atin pong mahalin at pagyamanin pa rin. Ayan, mabuhay ka kasamang May. Yeah. Kaya naman po, kapit lang at walang bibitaw sa ating pagbiyahe dahil sa bawat serbisyong hatid ng ating pamahalaan at ng ina ng lalawigan, asahan ng mas pinaigting ng mga proyekto
para sa Governor's Trust na para sa health, education, agriculture, roads, tourism and technology at social service and security. Ito nga po ang Hearts Program para sa matatag na Batangas. Tara sa One Batangas. Kaya naman kapit lang po at walang bibitaw sa ating pagbiyahe dahil sa ating pong pag-arangkada ngayong araw na Miyerkules ay ating pong tatalakayin ang ilan sa mga naging kaganapan sa loob at labas po ng bakura ng Kapitolyo. Siyempre, gayon din po ang mga programa at aktibidad na ating nakalap nitong nagdaang linggo. At hindi rin naman po mawawala ang ating pampublikong anunsyo na dapat ninyong malaman. Ayan, nabanggit mo nga kasamang May kanina yung tungkol sa buwan ng wika at ang tema nito na nagpapaalala sa ating mga kabataan na sila, pero hindi lang sa kabataan, sa ating lahat, pati dun sa medyo may katandaan. Katandaan. May mga edad na ika nga. Sa lahat talaga, sa publiko, na sila ay kasama at kaisa at binibigyang halaga ng temang ito ang papel ng kabataan sa pagbuo, pagsulat, paggawa at pagtataguyod ng kasaysayan at kalinangan ng bayan. At dahil nga dyan ay may mga kabataan tayong naimbitahan ngayon sa ating pasadang kwentuhan. Mga kabataang ating maipagmamalaki, hindi lamang pagdating sa kanilang husay, sa talento ng pagpipinta, ngunit dahil din sa ganda ng kanilang tangan-tangang advokasya. Ganda naman nun. Oh, Ikaw ba Sir nagsulat nun? At tangang-tangang advokasya. Oo naman, Sir Vince. Ayan, mga kabataang matatawag natin na mga bidang genyo o bidang Batanggenyo dahil talaga naman pong napakahusay at napakatalentado ng mga kabataang ito. Dati na po natin silang naimbitahan dahil sila po ang mga kabataan at ang natatanging organisasyon sa lalawigan ng Batangas na napabilang sa isa sa naging 10 Accomplished Youth Organization Awardee noon pong taong 2024. Ang grupong Project Barako Youth Organization, mula po yan sa bayan ng Ibaan. Ang isang youth-led organization na nagtataguyod po ng ating kultura at lokal na kasaysayan sa pamamagitan po ng visual arts. Sila rin po ang national winner sa 21st 10 Accomplished Youth Organization Awards. Isang prestihiyosong parangal po na nagbibigay pugay sa mga natatanging kontribusyon ng mga youth organizations sa buong Pilipinas. Sila rin ay kinilala bilang isa sa mga pinaka-promising youth organization sa bansa sa 7th Villar Sipag Youth Poverty Reduction Challenge Awards. Yan, tunghayan po natin ang kanilang mga likha kung paano ang simpleng kape ay nagiging makabuluhang sining at ang bawat brush ng stroke ay kwento ng ating lahi. Yan, ang ganda. Hanep? Ayun. Sa ngalan po ng ina ng lalawigan ng Batangas, Governor Vilma Santos Recto at ng buong pangkat ng patrol ng Kapitolyo at ng Batangas Provincial Information Office, Naririto na pong muli ang inyong Wednesday Tandem. Ito po, si Cheryl May Halili. yan, ako naman po si Vincent Altar, dito lamang po sa pagbiyahe kung saan may talino at puso. Kaya naman sakay na po at samahan kaming muli sa isa na namang oras ng kwentuhan, talakayan at pagbabalita. Alay di nila ang huiyan sa programa ng bawat Batanggenyo. Di nila ang ho sa ating pagbiyahe kung saan May talino at puso. tungo sa lalawigan at pamahalaan na matatag sa paninindigan. May talino at puso. Hatid ay serbisyong malinaw ang direksyon May talino at puso. para sa paglilingkod na totoo ang malasakit. Walang maiiwan tungo sa matatag na Batangas. Ayan, ito po ang nag-iisa at opisyal na programang pangradyo ng pamahalaang panlalawigan ng Batangas. Parinin na po at sumakay sa ating Biyaheng Kapitolyo. Ayan, ang oras po alas 9:43 ng umaga. Siyempre po, bago tayo magpatuloy, tayo po muna ay humingi ng gabay at patnubay. Ihatid po sa atin ng ating kasamang si Avon Luca Gimbal.
O Diyos, Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Ginawa mong lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas. O Diyos, walang papantay sa kabutihan mo. Ngalan mo'y itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, maghari ka. Dakilain ka sa buhay ko, aming Ama. Ayun, maraming salamat, Abon. Grabe, parang golden voice talaga eh. Oh. Ayun, at naririto na po tayo sa ating batian portion. Kasama po ang ating guest patroller. Masama po ang loob nito, Vinson Roy de Chavez. Yan, good morning, sir. Hindi masama, masama ang chan. Yun. Mali pala yung pakinig ko. Yan, good morning, Sir Vince, and good morning, Auntie May. Siyempre, maganda, mapagpalang araw po ng Miyerkules sa ating lahat. Sa ating mga kababayang nasa kanilang mga sasakyan, mapapribado man po ito o publiko, at yung mga nasa kanilang mga tahanan. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa himpilang 95.9 FM Radyo Totoo. Gayon din, we are also streaming live sa ating official Facebook page na Batangas PIO. Kaya naman po ang pagbate ng good morning at magandang umaga kay Tito Roger Aguirre. Yan, kasama rin po natin ngayong umaga si Mary Azucena, si Tita Ella Kayabat, syempre si Avon Lumendosa Gimbal. Andyan din po si Jeffrey Balitaan Evangelista, ang Tita Shirley Balmes, si Casil Cacantos, kay Kuya Mon Cara, good morning sa'yo. Yan, kay Harold Lopez de Guzman, kay Tita Nitz Lapa, magandang umaga po, Biyaheng Kapitolyo. Pakibati daw po kay Sean Gavin Pechardo. At ang tanong ay, aawit na ga po si Ginoong Vince. Ala, grabe. Abangan po natin yan, maya-maya lamang. Parang ibaon na sa limot yung mga hiritang ganyan. Yan, at siyempre kasama rin po natin ngayong umaga si Tita Neneth Ona, si Missiel Pardeliada, si Cristal Cabello. Ito, pabati daw po ng happy birthday kay Bukal Marcos Mendoza. Yan, happy birthday po sa inyo Bukal. Kay Jansen Silva Olimba, siyempre kay Team Damian, kay Sir Owen Piayo, at siyempre kay John Lindon Aguda. Magandang umaga po sa ating lahat. Ayan, speaking of pagbate, salamat Vinson. Siyempre sa ina ng lalawigan, Governor Vilma Santos Recto, good morning po sa ating lahat po ng at sa ating Provincial Administrator, Attorney Joel Montealto. Good morning po, sir. Ayan, good morning rin po sa lahat ng bumubuo ng Sangguniang Panlalawigan. Sa pangunguna po yan ng ating Vice Governor, Hermelando Dodo Mandanas. Sampu po ng ating mga respetado at hinahangang mga bukal. Magandang umaga po. Ayan, Sir Vince, pagbati din sa ating bukal Marcos Mendoza ng 4th District. Happy birthday po, Bukal. Ayan, happy birthday po, Bukal. Ang oras po, alas 9:48. Wala pong maglilipat ng himpilan dahil po sa ating pagbabalik ay dadako na po tayo sa ating pasadang kwentuhan kasama ang ating mga panauhin mula sa Project Barako. Ayun. Yan. So wala pong maglilipat ng himpilan, magbabalik po ang Biyaheng Kapitolyo. Tay! Lumilindol po! Anak, magtago ka sa lalim ng mesa.
Ang lindol or earthquake ay ang pagginig dulot ng biglang paggalaw ng mga bato sa ilalim ng lupa. Paano maiiwasan ang sakuna sa panahong ito? Una, alamin ang ligtas na lugar sa bahay, paaralan at opisina. Kung lumindol, gawin ang drop, cover and hold. Dumapa sa lupa o sahig. Magtago sa ilalim ng matibay na mesa at humawak sa paa nito. Pangalawa, kung nasa labas ng bahay, humanap ng lugar na malayo sa mga gusali, puno, poste ng kuryente at anumang mga bagay na maaaring bumagsak. Pangatlo, manatili sa loob ng bahay hanggang sa matapos ang pagyanig at siguraduhing ligtas ng lumabas ng bahay. At ang huli, bumalik ng bahay kapag may anunsyo na ni DRRMO, kapitan at iba pang lokal na otoridad. Maging listo, sa kamay mo nakasalalay ang kaligtasan mo. Ito ay hatid sa inyo ng Batangas Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council at ng himpilang ito. Mga anak, maghanda tayo ha. May paparating daw na malakas na bagyo dito sa ating lugar. Nay, natatakot po ako. Ang bagyo o tropical storm ay malakas na hangin. Ito ay kalimitang may kasamang malakas at tumatagal na pagulan at malakas na kidlat. Paano nga ba maiiwasan ang sakuna sa panahong ito? Una, ugaliing makinig sa radyo, TV, internet at iba pang media channel na anunsyo ng public storm warning signal. Pangalawa, itali ang bubong at kung ano pang maaaring liparin ng hangin. Putulin ang mga sanga ng puno na maaaring bumagsak. Pangatlo, manatili sa loob ng bahay kung malakas ang hangin at ulan. Lumikas patungo sa evacuation center kung may babala mula sa kapitan o DRRMO. Maging listo, sa kamay mo nakasalalay ang kaligtasan mo. Ito ay hatid sa inyo ng Batangas Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council at ng himpilang ito. Ayan, nagbabalik po ang biyaheng Kapitolyo. Ang oras po alas 9:51. Ayan, para po sa ating pasadang kwentuhan tungkol nga po sa Project Barako, kung ano ga ito, paano ito nabuo, ano mga nakalinyang aktibidad ng mga miyembro nito, gayon din ang mga layunin at ating mapapakinggan mula mismo sa ating mga naimbitahang mga panauhin. Ayan, ang ating pong makakasama at makakwentuhan sa ating pagpasada ngayong araw. Narito po ang president nila, si Sir Tommy Blanco, ang kanilang treasurer and founding member, Jana Reyes, ang kanilang auditor and founding member din, Ma'am Christine Amata. Ganun din po, nandito si Cyril Balasteros and Lawrence De Torres. Yan, good morning po sa inyo. Ayun, no. Kuha kayo ng mic. Yeah. Hello. Good morning po sa inyo. Po. Yan, kumusta na po ang Project Barako? So, bago po ang lahat, binabati ko po ang ating mga tagapanood at tagapakinig ng isang magandang umaga at maligayang buwan ng wika at kasaysayan sa inyong lahat. Ayun. Talagang, bati muna kayo lahat para, para buwan naman, no? Okay, so good morning po. Magandang umaga po. Good morning po. Good morning po. Ayan. Sir Tommy, after a year, di ba? Parang meron tayong makalipas ang isang taon. Oo, parang audit to, Oo, audit. Kumusta na ang Project Barako? So yun po, makalipas ang isang taon matapos ang aming parangal bilang isa sa 10 Accomplished Youth Organization, ay binalikan ko yung mga katagang sinabi ko noon na ang mga parangal at pagkilala ay panandali ang pagsilong lang sa nakakapagod, ngunit naksisiyang advokasya. So after a year, nakita ko naman na nagpatuloy kami sa aming advokasya sa pagpapalaganap ng pamanang kultura at lokal na kasaysayan gamit ang sining. At after a year din, mas na-expand namin yung aming reach at nakapag-collaborate kami sa iba't ibang sektor ng gobyerno, ng organisasyon sa Pilipinas. So masasabi ko na tagumpay para sa kabataang Pilipino, lalo na sa kabataang Batanggenyo, na ang aming pagpapatuloy at pagpapalakas sa aming advokasya. Yan, kumbaga parang tanong din sa inyong lahat, parang founding members kayo lahat. So, kumbaga
kayo naman, ano yung parang pakiramdam ninyong kung nasaan kayo ngayon? Kumbaga parang job well done ka o talagang marami pang bigas na kakainin o paano? Ano yung nararamdaman nyo after a year? Okay po. So kung iisipin po kung paano kami nagsimula, para bang ilang taon lang din na nakalipas. So sa ngayon po, bilang isang Project Barako founding member, ako po'y natutuwa sa narating ng Project Barako. Lalo't higit kami po mga member ay mga estudyante lang nung panahong yun, nung nakabit namin ang prestigious awards na yon. So ngayon po ang Project Barako mas nag-grow, tsaka mas nag-explore po, hindi lamang po sa bayan na aming pinagmulan, kundi kung saan-saan na rin po kami nakakarating, which is nakaka-proud po ayon. Pero yun po, kung saan po kami nagsimula doon at doon pa rin po kami babalik. Ayun. So ang hanggang ngayon puro taga-ibaan pa rin ang mga miyembro ng Project Barako. Yes po, mga kabataang ibaenyo po mula sa iban. Ayun. So kumbaga yun yan, naalala ko kaya ko naitanong yun dahil nung pagkakasabi ni Ma'am ay kumbaga nag-explore. So baka ako nag-expand na rin yung horizon ng ano. Pero hindi, parang talaga exclusive for mga taga-ibaan ang Project Barako. Pero nagso-support na din po kami ng iba't ibang sining po. Katulad na po yung naganap po last Saturday po. Nagkaroon po kami ng shoot. Nakipag-collaborate po kami sa mga nagda-dance sports, yung mga nagsasayaw po. And ayun po, nakakatuwa lang po kasi hindi lang po kami focus sa pag-drawing, ganon. Para nagso-support din po kami sa ibang kabataan para po mapansin din po yung kanilang talento para po, yun po, next. Ayun. Sige, baka, ayan. Ikaw muna. Yung, yun, kung ano yung experience mo, kung ano yung mga, itong nakalipas na isang taon. Yung sa nakalipas po na isang taon, ay nagpatuloy po ang Project Barako sa highly impactful and interactive po na mga workshop. Then, hindi lamang po sa loob ng ibaan, kundi sa labas. At ganoon rin po sa yung mga members, nakita ko po na mas naging eager po sila na pagpatuloy yung aming advokasya. Then, yung nabanggit po kanina, yung sa expanding po, tinitingnan po namin yun na parang long-term goal po. Ang primary goal in a year po, na after na makuha namin yung mga awards, ay maging sustainable po muna yung aming grupo. Kumbaga, pag gamay na po namin or alam po namin sa sarili namin na kaya na po namin mag-relay sa ibang tao ng aming experience at kaalaman, ay madali na po kaming makapag-expand. Okay. Yun lamang. Ako naman po, ako po ay member pa lang po ako, hindi po actually founding member. So sa isang taon po na yon, hindi ko po kasi in-expect na makakarating ako, na makakasama ako sa isang organisasyon na malaki ang maitutulong sa isang community. Kasi nga po, before, hindi naman po masyadong nabibigyan ng value yung arts. Sa akin po siguro, personal experience, hindi po siya before na nabibigyan ng value. Tapos nabuo po itong Project Barakos. Ever since po na ganun, parang I felt po na nabigyan po ng halaga mas lalo yung arts. Tapos nakarating pa po kami ng malayo. Ibig sabihin po, may napatunayan kami through it. Ayan. Parang kumbaga mas napalago nyo yung appreciation sa arts dahil sa inyong samahan sa mga ginagawa ninyo. So actually po si Zyril, ang aming youngest member sa Project Barako, isang senior high school student na... Hindi naman halata. Dahil joke lang. Oo. Senior high school ka ngayon. No? Nakakatawa. Ayan. So ano po yung mga gusto nyong ikwento na yung mga accomplishments? Hindi naman halatang nang stock tayo, no? Pero nakita ko kasi at nabasa ko din na kayo ay napabilang sa HistoX 2025. Yes po. Bilang bahagi kami, ang Project Barako po ay bahagi ng tinatawag na Youth Organization Registration Program ng National Youth Commission. Naging bahagi kami ng pagdiriwang ng Buwan ng Kasaysayan
nung August 1. Opening ng Histo-X or History to Experience. Ang Histo-X po, ang Histo-X 2025 ay pagtitipon ng mga history enthusiasts sa buong bansa. So, nagkaroon kami ng oportunidad na maibahagi ang aming kakayahan at aming talento sa pagpipinta gamit ang kape sa Gateway sa Araneta City nung kasama ang Project Barako. So, dito, nagkaroon din kami ng oportunidad na ma-promote yung aming organization kasama ng National Youth Commission at iba pang mga youth organization at groups na may kaparehas na advokasya sa pangkasaysayan. So lahat kayo ay painter sa grupo? Lahat nagpipinta? So, almost all of our members po ay visual artists. Meron din po kaming mga member na hindi po visual artist pero nakakatulong po sa aming sa organisasyon. Ayun. So, akala ko requirement yung dahil halimbawa ako taga-ibaan, gusto ko sumali na magaling lang ako mag-encode. At hindi magaling magpinta. Hindi magaling magpinta. Baka pwedeng taga-encode. Hindi, sir. Magaling lang uminom ng kape. Ayun, magaling magkape. Ang appreciation sa kape pag-inom. Pag-inom, yan. Sa totoo lang po, yung pagbuo po talaga ng Project Barako, it's more on volunteer po kasi doon po kami nabuo. So, balik po dun sa Histo-X, parang nakakatawa lang po kasi nakikipag-socialize po kami kasi meron din po dun mga youth. So, nakipag-socialize po kami, nalaman din po namin yung mga projects nila, tapos may mga nakilala po kami mga tao doon. Then, nagkaroon po ng opportunity ang Project Barako na magkaroon po ng parang nag-paint po ng live, nagbahagi po kami ng kaalaman. And first time po yun na tumungtong po kami sa entablado ng may mga nanonood na hindi lang po sila mga estudyante. And natutuwa lang po ako kasi na-appreciate nila yung ginagawa namin kahit sa simpleng bagay. Tapos parang nasi-share po namin yung kaalaman namin kahit alam niyo, parang nandun lang kami. Parang mas mataas pa po yung alam nila pero na-appreciate pa din po nila yung aming efforts. Yun po. Tsaka hindi yun simpleng bagay. Big deal yun. Parang hindi nga lahat may talent na katulad ng mga talent nyo na nakakapagpinta, mga ganyan. Kasi kami talagang talent namin, uminom lang ng kape. Tsaka mag-imagine. Parang pag yung imagine mo, magaling ka lang mag-describe, pero pag yung Pero pag drawing i-actualize na, sir, mo na, iba na yon. Kaya hindi simpleng bagay yan. Napakalaking bagay ng kung anong meron kayong talento. Tapos po ako po, nakasama rin po ako sa Histo-X. So, sa Histo-X po, marami din po akong na-meet na iba't ibang youth org po. Tapos, dun ko po nalaman yung mga iba't ibang bagay na ginagawa nila. So, naisip ko po sa sarili ko na napakagaling din. Kasi tunay sinabi ni Jose Rizal na kabataan ng pag-asa ng bayan. Dahil napakaraming kabataan ang may nais gawin para baguhin or mapaunlad man yung yaman na meron ng Pilipinas. Ayun. Ganda naman. ang lalalim naman. Sir. Oo. Kasi actually po, Ipipintura na lang daw yung sabihin. parang 4 lang po kaming nakapunta nun sa Histo-X. Tapos yung isa po, hindi po namin kasama. Binabati na lang namin. Hi, Kuya! Ay, at saka balita, talaga naman napakadami kong nagiging balita. Oo. Yan. Halatang usisera ka. Oo, sir. Kailangan natin yan. Talagang inusisa ko yung kanilang Facebook page. Yan. At nakita ko doon na may pininta silang mapa. Yes po. May mapa po kami. Actually, it's a Philippine map inspired by native plants and leaves. Okay. So, last June, na-feature po kami ni Sir Howie Severino sa GMA kung saan pinapakita po yung aming obra sa national media. So, malaki pong karangalan para sa amin at oportunidad na din na makilala yung aming ginagawa sa Project Barako sa mas malawak na audience. So, about po dito sa mural, ito po ay combination ng nature, ng ecology, at arts. So, parang 3-in-1. So, pinapakita dito na pwede palang pagsamasamahin yung mga ganong aspeto para mapakita natin yung ating pagka-Pilipino at pagka-makabansa. Paano na-discover ni Sir Howie yung painting nyo? Actually, na-meet po namin si Sir Howie Severino last MCF or Manila Coffee Festival in 2024. So, nagkaroon kami ng pag-uusap, discussion about possible collaboration.
At yun nga, this year lang po natuloy yung aming collaboration na yun. So yung mural po actually namin ay matatagpuan sa Kapusod Nature Retreat sa Mataas na Kahoy, Batangas. Yung mural nyo, dun sa Kapusod, Yes kila po. Sir Howie mismo. Yes po, yes Ayun, po. okay. O, So, nandun pala. Parang dapat masinsaya natin uli Mapuntahan yan. yan. Oo. Opo, Actually, nakita ko, sir, yung paint nila ng mga dahon na yon, ng Philippine map na yon. Oh. Ang gaganda kasi talagang nandoon may anahaw, may pako, yung iba't ibang klase ng dahon dito sa Pilipinas. Makikita mo doon sa painting nilang yon. Masarap So, din yun yung po. pagkain dun kila Sir Howie dun sa Sarap po, Kapusod. sobrang sarap. So Oo. actually, during our tour dun sa Kapusod, nag-uli-uli kami at nagtingin-tingin kami ng iba't ibang klase ng native leaves and plants at yun yung naging inspiration namin para gawing reference dun sa aming binubuong mural map. Oo, napakadami pa naman talagang halaman doon sa Kapusod. Oo nga po. Nung kasama rin po ako sa Kapusod nung bumisita kami. So, kaya lang po, hindi po ako nakasama sa pagli-layout nila ng pagpipinta. Parang humabol na lang po ako. So, parang pumasyal po muna ako sa Kapusod, tiningnan ko po. Tapos, doon ko po na-realize na yung pala pong pinipinta nila ay yung mismong nasa paligid kong nakikita. So, parang naisip ko po na ang galing kasi kahit na hindi na siya ganon kadalas makita dito sa Pilipinas, parang doon sa Kapusod, makikita mo yung iba't ibang klase ng dahon na dito lamang po sa Pilipinas talaga makikita. Kahit papaano ina-preserve. And then yun nga, ginawa ng Project Barako ay ginawang reference para maipresent ang Pilipinas gamit yung mga native na dahon. Nasa Pilipinas na din makikita. Pero sir, yung ginamit nilang pampinta na doon, hindi nakapeng barako. Oo. Hindi na po. Kasi kulay berde na. Kumbaga, kulay luntian, Luntian, ang Pilipinas, kaya ang ganda lalong tingnan. Pero pwede rin namang may kape na green. Nila. Joke lang. Ayun, anyways. Oo. Ayun nga. Tama, Baka sir. nga. Matcha. Kaya nga. Matcha nga naman. Iniintay kitang magsabi eh. Matcha din, favorite Oo. ko. Ano sabihin ko? No, actually po sir, babalik kami bukas sa Kapusod para sa aming top coating ng mural na ginawa So hindi namin. pa tapos. Yun ang itatanong ko. Naligaw ako dun sa matcha. Na kung gaano katagal bago natapos yung mural. Isang araw lang po siya. Ayun. Ginawa namin. Actually, may kasabay pa kaming activity na ginawa na kung saan nagsagawa kami ng libreng art workshop para sa mga bata, sa local kids doon sa Mataas na Kahoy. Para din maibahagi Kailan nangyari yan? namin. Dito lang din yan. Last June po yung lahat naisagawa yung activity Okay. namin sa Kapusod. So, pagbalik nyo, top coating na lang. So pagbalik po namin bukas, top coating na lang po para po mas ma-preserve namin yung art na yon. Ayun. Nakakatuwa naman. Oo. Nakakatuwa. Oo. Ayun. At ano pa ga? Ano pa ang nakalimutan nating itanong sa kanila? Alam ko, sir, meron sila sadyang advokasya, ang Project Barako. Ano yung advokasya nga ulit ng Project Barako? Yun po, ang mga advokasya ng Project Barako kasama ang aking mga miyembro ay pagsasagawa ng mga art workshops sa mga bata para pumalinang ang kanilang kakayahan at magkaroon ng pagpapatuloy sa aming ginagawang advokasya. Ang isa pa po ay pagsasagawa po ng mural painting. So sa katunayan po, meron po nakapagbahagi kami ng aming talento sa 2 integrated schools sa Ibaan. So nagkaroon kami ng free mural painting para mapakita namin yung talento ng ang kabataang sa Project Barako. Dagdag daw si Jana. Tapos po, nakakatuwa din kasi although hindi pa po kami nagre-recruit, may mga kabataan po sa nasabi niyang mga mural painting na nag-join or tumulong po sa amin para matapos yun. Actually, sila po yung nag-invite na kung pwede, help ng Project Barako sa school nila mismo, yung mga student org. Tapos nakakatuwa dahil sila din mismo, nagkakaroon sila ng initiative na gumawa ng bago para sa school nila na in collaboration with Project Barako din. At ang isa pa po nakakatawa doon ay after nung aming collaboration with the SSLG ng isang school na yon, nagkaroon din sila ng sarili nilang organization patungkol sa sining, yung kanilang art club. So mahalaga at na-appreciate namin yung epekto ng collaboration namin patungkol sa aming ginagawa sa pagmimural at sa sining. Dagdag lang po, ang isa pa pong advokasya na
gusto naming ma-achieve ng mga founding members ay yung ma-expand po yung medium na ginagamit namin. Like kagaya nga po nung sa partnership namin kay Mr. Javi Severino, primarily po ay kape po ang dapat i-apply namin na medium na gagamitin sa pagpinta ng mapa. Actually, gumawa na po kami ng malaking canvas para sa wall na yon. Kaso, kinonsider po namin yung place which is malapit po sa dagat, sa lawa po ng Taal. Kumbaga, in the long run, parang mag-fade po ito or makaka-apekto sa katagalan po na artwork. So, nag-decide po kami na ang gamitin ay latex paint po na which is hindi po ganoon madadamage ng panahon and its location po. So yun, through mural po or expanding independent medium, mas magiging flexible po ang aming art group po. Kumbaga yung mural kasi na ginawa nyo doon, exposed sa parang open air, kaya mas maganda talaga na mas long-lasting yung gamitin ng mga materials. Oo. So speaking of mural din po, binibigyan din namin ng chance yung ibang mga estudyante na makisama, makilahok sa aming ginagawang activity at binibigyan din namin sila ng knowledge about sa mural painting. Si Cyril, kasama dun sa isa naming mural sa integrated school sa Ibaan, sa Balainin. So pwede siyang magbahagi sa atin ng experience niya dun sa mural painting na ginawa nila. Sa mural painting po namin sa Malaidin po, na-experience ko po doon na nakikita ko po talaga yung interest po nung mga ka-age ko lang din po na senior high school doon po sa aming ginagawang mural. Kasi bihira na po kasi yung sa mga kabataan na parang engaged po talaga sila sa pag-paint, ganon. Kasi hindi naman po talaga nila yung talent or interest. Tapos at that time po, makikita mo po talaga na may cooperation po sila. Tapos parang kaka-interest po talaga sila sa painting. Parang simula pa lang doon po, makikita ko po na nakakatulong po kami makagain po ng interest sa arts. Parang yun lang po na. Yung mga ganyang ginagawa nyo, katulad yung doon sa school ninyo, gaano kalaki yung mural na binuo nyo? As in, may mga scaffolding kayo na tinutungtungan habang nagagawa? Wala po doon po sa Malainin. Pero sobrang haba niya po. Okay. Kasi para pong hallway siya. Okay, dahil sasabihin ko nga, malalakas din dapat ang loob ninyo kung mga nakatungtong kayo dun sa... Higay mo yung mga murals na malalaki talaga. So, akala ko gumagawa na rin kayo ng mga... Kumbaga parang mga large scale na mga gano'n na... So, dapat walang takot sa height, sa heights, sa mga So, malaking challenge din po nung nakaraang mural painting nila ay yung panahon. Dahil tag-ulan po noon at patigil-tigil, so mas nagtatagal yung process ng mural painting. Pero pagka naman po araw, mas nag-continue sila sa kanilang paggagawa at sama-sama sila, kaya maaga din natapos. Ayun. Ayan, baka may mga susunod pa kayong hakbangin o proyekto. Yan. So sa ngayon, in-expand namin yung aming reach sa pamagitan ng, yun nga po, pagpa-partner sa iba't ibang tao, kagaya po ni Sir Howie, sa aming gagawing ilang merch or postcard na tumutukoy din sa aming advokasya. So ito, yung aming ginawang mural sa Kapusod, ay balak naming gawing merch or postcards para mas makita din ng iba pang mga tao. At kasi marami pong nagtatanong kung pwede ba daw silang makakuha ng print copy. So, I think it's a good opportunity for us at Project Barako na makapagbigay din sa kanila ng kanilang gusto. At the same time, magkaroon kami ng fundraising na magsusustain naman sa aming mga ginagawang advokasya sa Project Barako. Ayan. Maganda rin nga yun. Ako naman po, parang support ko ang aming president sa kung anumang plano niya. So, siguro po, as of now, pagpapatuloy po namin yung ginagawa namin bilang isang grupo po na pagpapalawig po, pagbibigay pahalaga sa kasaysayan sa pamamagitan po ng arts, sa sining po, kahit na hindi po ako ganun ka-artistic. And then po siguro individually, pagpapatuloy po namin yung ginagawa naming commissions po ng artworks. Yun naman po, as an art director po ng grupo,
Tinitingnan po namin na as long term na yung mga bagong member ay sila naman po yung maglilid patungo sa sinimulan naming advokasya. Yun lang po. Bali ngayon, ilan mismo yung members ng grupo? So sa ngayon po, around 20 members po ang member ng Project Barako. Halo po siya, may mga graduate at mga students. Okay. Yun. So, kumbaga, talagang, anong tawag dito? Hindi pa siya ganun kalaki, pero ang dami-dami nyo ng accomplishment. Oo. At sana in the near future pa rin, sa mga susunod na taon, hindi lang tayo doon sa mga school ng iba. Sana mapakinig namin ang Project Barako ay nandito na sa Bawan, sa San Pascual, nagbibigay ng kanilang mga learnings tungkol sa arts. Kasi doon po sa amin, sir, sa San Pascual, meron din isang malaking mural. Kaya sigurado ako, may mga kabataan din sa amin na mahilig sa sining, mahilig sa arts. Kasi sila ay, nung panahon ng bakasyon, ang ginawa nila ay i-project nila yung bakod ng barangay. Yun, Okay. kaya maganda. So, buong tungkol sa San Pascual, doon mo makikita sa mural na yon. Sana dumating yung time, nagkaroon ng kolaborasyon ang mga kabataan sa iba't ibang barangay dito sa Batangas. So yun po, ang Project Barako naman po ay open for collaboration lalo na sa pagpapalaganap ng ating sining at pamanang kasaysayan. So if you want to collaborate with us, just message us sa aming Facebook page, Project Barako. Ayan. So, baka may mga nakalimutan pa kayong ikwento o ibahagi na mga undertakings. Baka may mga gusto kayong pasalamatan o batiin. Yan. Game na. Sige. Doon sa mga busy naming members sa Project Barako na gustong sumama pero hindi nakasama dahil nga may mga prior engagement, shout out sa inyong lahat at sa mga kababayan namin sa Ibaan. Yun po. Ikaw, mayroong dadagdag? Ayun, gusto ko din pong batiin nga po yung mga iba naming members, lalong-lalo na po yung mga nagre-review sa upcoming board exam. Kaya yan. One take pass. Tapos, shout No out pressure. sa mga kaibigan ko dyan. Nagpapa-shoutout po kasi, sabi ko, charot. Yun lang po, nagpapasalamat din po ako sa mga magulang namin kasi po patuloy po silang sumusuporta. Nagpapasalamat din po ako sa mga tao pong kahit po yung tahimik lang po sila pero talagang sumusuporta. Yun po, nagpapasalamat po ako kasi yung suporta po galing sa labas talaga nakatulong po siya na mag-gain yung confidence namin lalo. Yun po. So, yun po, binabati ko po muna yung mga kapamilya ko dyan. And then sa mga kaibigan ko po. And sa mga Project Barako members, hello po. And then po, thank you din po sa nasabi ni Christine. Thank you po sa mga supporters namin. Hindi naman po namin kayo maisa-isa, pero alam nyo po kung gaano po nagpapasalamat kami sa inyo dahil po hindi po namin mararating or magagawa ang mga bagay na ito without your support po. Ako naman po, first po, gusto ko muna pong pasalamatan si Ma'am Donna kasi pinayagan niya po akong pumunta dito kasi may pasok po ako. Tapos, of course po sa magulang ko po kasi sobrang supportive po nila kahit po sobrang tahimik din nila about sa ganun po. And sa mga kaibigan ko din po, sa mga kaklase kong nanonood man, kay Krisha, and dun sa iba ko pa pong kaibigan. Hello po. Maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta sa Project Barako as well as sa opportunity pong ito sa Batangas PIO. Pati po sa nanay ko, shout out. Alam po niya magtatrabaho ako pero Hindi alam nandito na po nandito ako. ka na. Pero nagpaalam lang po ako sa boss ko. Shout out po kay Boss Kiko Pabito na hinayaan akong makapag-leave muna sa trabaho para maka-attend po dito. Ayun, akala ko itatago natin ang link. Kaya, At syempre po nagpapasalamat kami sa ating mga host na kasama natin ngayon para bigyan tayo ng panayam para kung ano ba ang ginagawa ng Project Barako. Thank you po. Ayan. Oo. So, maraming salamat. Kumbaga parang syempre effort din yung magpunta dito. Pero talagang pinaunlakan nyo ang aming paanyaya. Kasi nga,
ang gusto rin naman natin dito sa Biyaheng Kapitolyo ng Provincial Information Office, yun nga, parang maipakita sa ating mga kababayan ang mga bidang Batanggenyo na kagaya ninyo para mapulutan ng inspirasyon, kumbaga gayahin yung mga magagandang ginagawa. Ayan. May? Ayan. Sure. Kala ko iiyak ka na. Ayan. Salamat muli sa Project Barako sa paglalaan nyo ng oras dito sa Batangas Provincial Information Office, lalo na sa aming Biyaheng Kapitolyo. Yan. At sana bumalik kayo na may mga dalang good news pa. Yan. Sa mga achievements ng Project Barako. Ayan. At wala pang maglilipat ng himpilan dahil marami pa po tayong pagtatalakayan ng mga kaganapan sa loob at labas po ng ating bakuran. At ang lahat po ng iyan sa pagbabalik po ng ating Biyaheng Kapitolyo. Simpleng tips para sa malusog na pangangatawan. Kumain ng 5 hanggang 6 na small meals kada araw. Karamihan sa mga nutritionists ay inirekomenda ang ganitong dami ng pagkain. Sa ganitong paraan ay mababawasan ng bigla ang pagtaas ng sugar sa katawan at pag-iwas sa pagkain ng madami dahil sa gutom. Uminom ng 8 hanggang 10 baso ng tubig. Ang pag-inom ng tubig ay maaaring makapigil sa pagkakaroon ng kidney infections, kidney stones, migraine, constipation at wrinkles. Nakapagpapalambot at nakapagpapaganda din ito ng balat. Matulog ng 7 hanggang 8 oras kada araw. Ang pagtulog at pagpapahinga ay nakapagpapataas ng energy ng katawan. Umakyat ng 1 hanggang 2 baitang na hagdan bilang exercise. Nakakabuti ang pag-ehersisyo para sa ating puso at kasukasuan. Ang katamtamang pag-ehersisyo ay makakapigil sa diabetes at pagiging obese. Iwasan ang mga hindi healthy at gawain tulad ng paninigarilyo, pag-inom ng alak na nakakasira ng brain cells, paggamit ng mga ipinagbabawal na gamot at sobrang pagkain ng matataba para humaba ang buhay. Kumain ng gulay at prutas upang maiwasan ang pagkakaroon ng heart disease, high cholesterol, high blood pressure, problema sa pagdumi at kidney stones. Ang mga kulay berde na gulay tulad ng pechay, kangkong, talbos ng kamote at repolyo ay nagtataglay ng maraming vitamins at minerals. At ang mga masustansyang prutas naman ay ang saging, mansanas, carrots at kamatis. Tumawa ng 15 minuto kada araw. Ang pagtawa ay nakapagpapababa ng stress hormones na tinatawag na cortisol, samantalang endorphins naman ang tawag sa mga good hormones na siyang dahilan ng pagiging masaya at nakapagpapalakas ng immune system. Maging masigasig sa trabaho. Pumili ng trabaho na naaayon sa kagustuhan. Magkaroon ng lifetime partner. Ang pagkakaroon ng kapareha na napagsasabihan ng problema ay nakakatanggal ng stress. Palagi nating tandaan, ang kalusugan ay kayamanan. Photo 7 healthy habits na go na go. Move more, eat right. Ang tamang pagkain at pagkilos ang pundasyon sa malusog na pamumuhay. Ngunit sa Pilipinas, marami pa rin ang hindi nakakakain ng tama at hindi sapat ang ehersisyo. 2 sa 10 bata na wala pang 5 taong gulang ay kulang sa timbang, habang 1 sa 10 bata naman ang sobra sa timbang at obese. Sa tamang diet at ehersisyo, maiiwasan natin ang lumalalang banta ng malnutrisyon at obesity. Maiiwasan din natin ang mga non-communicable diseases tulad ng diabetes, sakit sa puso at stroke. Para tayo'y manatiling malusog sa anumang edad, sundin ang mga tips na to. Gumalaw ng 30 to 60 minutes kada araw. Tangkilikin ang active transport tulad ng pagbibisikleta at paglalakad. O gumawa ng mga aktibong gawain tulad ng paglilinis ng bahay. Kumain ng healthy at iwasan ang mga pagkaing mataas sa asukal, asin at taba. Ugaliin ang pagbasa at pagsuri ng mga food labels.
Iwasan ang mga inuming mataas sa asukal tulad ng soft drinks at uminom ng di bababa sa 8 baso ng tubig kada araw. Pag naghahanap ka ng panghimagas, kumain ng prutas sa halip ng mga minatamis tulad ng cake at ice cream. Tara na't labanan ang malnutrisyon at mga sakit. Ugaliin nating mag-move Parang more, tagisa na lang. eat right for a healthy Pilipinas. Talino at puso. Ayan, nagbabalik po ang biyaheng Kapitolyo at pinaabot ng pamahalang panlalawig ng Batangas ang tulong sa mga mangingisdang naapektuhan ng pagkalugi sa 3 distrito dahil sa bumabang demand sa isda mula sa lawan ng Taal kaugnay ng insidente ng mga missing sa Bongeros. Ang delegasyon ng Kapitolyo sa panguna ng Provincial Assistance for Community, Public Employment, Youth and Sports Development Office at Provincial Treasurer's Office ay nagtungo sa bayan ng Laurel nitong nakaraang Biyernes, ika-1 ng Agosto 2025. 165 na mga benepisyaryo ang nakatanggap ng tulong pinansyal mula sa pamahalaang panlalawigan sangayon sa tagubili ni Governor Vilma Santos Recto na ang Kapitolyo ang direktang magdadala ng tulong at serbisyo sa mga komunidad. Nakaisa sa pamamahagi sina PAC PACE Department Head Vinda Mendoza at Assistant Department Head Arthur Kagitla. Mga fisher folks naman mula sa 16 na coastal barangays ng bayan ng San Juan, Batangas ang nakatanggap ng kanilang food augmentation assistance mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD na agarang inihatid at ipinagkaloob ng pamahalaang panlalawigan ng Batangas. Muli itong naisakatuparan sa pamamagitan ng mga kinatawan mula sa Provincial Social Welfare and Development Office of PSWDO, Office of the Provincial Agriculturist at Office of the Provincial Governor, kasama ang pamunuan ng lokal na pamahalaan ng San Juan. Ang naturang pamamahagi ay naganap noong ika-1 ng Agosto 2025, kung saan may kabuuang bilang na 2,959 na mga mangingisda na pawang mga naapektuhan ng habagat na pinalakas ng magkakasunod na bagyo noong huling bahagi ng buwan ng Hulyo. Ang tumanggap ng mga food packs na inihanda ng DSWD Region 4A. Sa harap po ng mga kapitan ng barangay, ipinaabot ni Provincial Administrator Atty. Joel Monte Alto bilang kinatawan po ni Governor Vilma Santos Recto at PSWDO Head Eta Luistro ang mga food assistance. Ang mga punong barangay ang magsisilbing mga katuwang ng Kapitolyo sa pagpapaabot ng nasabing serbisyo at naatasang magbahagi para sa mga apektadong komunidad sa kanilang nasasakupan. Ang aktibidad po na ito ay magpapatuloy sa mga susunod na araw at mga buwan hanggang ang lahat ng apektadong mga munisipyo o bayan ay mabigyan ng tulong. Noon pong nakaraang ika-30 ng Hulyo, nauna nang nabigyan ng kaparehong tulong at suporta ang may 10,389 beneficiaries mula naman po sa mga bayan ng Calatagan, Lian at Nasugbu. Ayan, syempre nung nakaraang araw ng Lunes, August 4, ang mga pinuntahang bayan ay Cuenca, Alitagtag at Santa Teresita. Syempre sa pangunguna ni Governor Vilma Santos Recto at nagbigay nga at nagpaabot ng tulong sa ating mga kababayan. Ayan, kanina ay naambon. Oo, naambon sir. ka nga. At kulimlim. Kanina ka nga. Oo, kulimlim. Oo, kahapon ay kainit maghapon, umulan ng hapon. Oh. Ay ngayon nga kaya Maulan kaya o mainit. Oo. Parang paakyat po tayo medyo umiinit na. Kaya nga yan. So, malaman natin kung ano ang ating weather update ngayong weather forecast ngayong araw na ito mula sa ating mga kasama mula sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Magandang umaga Batangas, narito na po magiging lagay ng ating panahon ngayong araw ng Miyerkules, August 6, 2025. Sa kasalukuyan, meron tayong binabantayan na low pressure area sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito'y hiling na mataan sa layong 550 km silangan ng Infanta, Quezon. Itong low pressure area na ito ay mataas ang tsansa na lumapit sa ating kalupaan
at tumawid sa Luzon at lumabas bukas sa ating kalupaan bago tumawid ng ating Philippine Area of Responsibility. Bagamat mahina itong low pressure area ay magdadala pa rin ito ng maulap na kalangitan at mga pag-ulan na magdudulot pa rin ng mga pagbaha sa ilang bahagi ng ating bansa. Samantala, yung hanging habagat ay patuloy pa rin nakakaapekto sa buong bahagi ng Mindanao at kanlurang bahagi ng Southern Luzon at Visayas at magdudulot din ito ng mga pag-ulan sa nabanggit na bahagi ng ating bansa. Para naman po sa probinsya ng Batangas ay makakaasa po tayo ng maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may mataas na tsansa ng mga pag-ulan. Sa hilagang parte ng Batangas ay may 99% tsansa ng pag-ulan. Sa silangang parte may 55% tsansa ng pag-ulan, samantalang sa kanlurang parte ng Batangas ay may 25% tsansa ng pag-ulan at sa timog parte ay may 70% tsansa ng pag-ulan. Kaya paalala natin sa ating magigiting na kabatang na magdala ng pananggaling sa init at sa mga posibleng pag-ulan. Ang magiging agwat ng temperatura ngayong araw ng Miyerkules ay nasa pagitan ng 23 to 34 degrees Celsius. Si Haring Araw ay sumikat kaninang 5:41 ng umaga at lulubog mamayang 6:22 ng hapon. Sa anumang oras at pagkakataon, tandaan, ang kaligtasan ay nasa kahandaan. Mula sa Batangas Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, ako po si Raven Nantasida nagpapaalalang laging maging alerto, maging handa, at manatiling ligtas hanggang sa susunod na ulat. Magandang umaga po. Talino at puso. Ayun, maraming salamat kasamang Raven. Basta ang ating tatandaan, laging magdadala ng payong. Oo, parang may giveaway nga si May na payong. Oo, Abon, ayun na. magdadala daw ng payong. Oo, kasamang Vinson, baka may mga nakalimutan kang batiin. Yan, syempre, patuloy po nakatutok sa ating Facebook live streaming. Sina John Lindon Naguda, yan, kasama rin po natin ngayon, si Christian Andal, si Kuya Allen Ratcho, at syempre, pinasasalamatan po natin lahat ng ating technical crews na nakasama ngayong araw na ito. Kina Direk Avulo Gimbal, Jeffrey Evangelista, Harold De Guzman, Alexa Villegas, at kay Tito Roger Aguirre. And of course, atin pong OJTs na last day na ngayon. Yan! Thank you. and Sabi ko congrats. nga pala, hindi ka natin pababatiin ng mga ito. Kaya nga, thank you, Oo, Rishi. yung mga tagpa 5 minutes. Thank you and congratulations kina Jaisel Hernandez, Mary Azucena, Ishi Lahad, at kay Jay Ben. And of course, Direk Gian Marquez Camillas, magpagaling ikaw. Get well soon. Yan. Ayun, oo. Yan, So, busy po na ba ang lahat? kaya pala wala si Direk. At yun muli, nagpapasalamat ako sa ating mga OJT. Sana ay kahit papano may natutunan kayo sa ating Provincial Information Office. Kumbaga parang sabi ko nga, medyo hindi namin kayo napahirapan at nabigyan ng maraming trabaho. Oo. Ayun. Bawal pahirapan dito ang mga Yun, OJT. sir, De joke alam lang. ninyo. Oo. Hindi nyo alam, katulong natin sila sa paggagawa ng ating mga script. Oo So may nga. kanya-kanya sila, kaya bahala silang Kaya, gumawa. kaya nga at natutuwa ako na kahit papano may naitulong tayo sa kanila. Kasi syempre, mas maganda talaga kung marami silang matutunan sa atin. Kaya nga sila dito nag-OJT. At silang pinaghahanap natin ng mga balita. Oo. Ayun. So, good luck sa inyo, sa inyong mga susunod na mga hakbangin. At ayun, kita-kits sa Outside world. outside world. Ayan, at ang oras po, alas 10:32 ng umaga. At baka may nakalimutan pa, alam ko ikaw, may mga babatiin ba? Pabati lang po sa aking pamilya dyan sa San Antonio. Talaga nilahat na. Sa aking mami Lourdes dyan sa San Roque. Ingat-ingat lagi at malapit na ang piyesta. Happy Fiesta in advance. Aha. Ayan. Syempre sa aking kabiyak, David Halili. Ingat ikaw lagi. Ayun, so tingin sa kanan, tingin sa kaliwa. Ang Ayun, Ma'am tamo, Miriam. sinasabi ko na eh. Ay, syempre, Inay, dyan sa Bilogo Elementary School. Good morning sa inyo, pati sa iyo mga estudyante. Ingat kayo dyan. Ayan, so wala na talaga. Wala na po. Wala nang nalimutan. Maraming salamat muli sa ating mga naging panauhin mula sa Project Barako. At yan na nga po ang isang oras na naging pagbiyahe natin ngayong araw ng Miyerkules sa ngalan po ni Governor Vilma Santos Recto at ng buong pamahalaang panlalawigan ng Batangas. Ng pamuno ang makadiyos, makakalikasan at makatao,
may talino at puso sa bawat Batanggenyo. Ayan, sa walang humpay na pagpapala ng Panginoon at sa sama-sama nating pagkilos sa lahat ng hamon, tayo'y babangon. Sa pamamagitan ng ating pagkakaisa, ipapakita natin ang ating likas na katangian, matatag tayo, Batanggenyo. Ako po ang inyong lingkod, Vincent Altar. Dalangin po namin isang ligtas at mapagpalang araw ng Miyerkules sa inyong lahat. Muli atin pong pagsamasamahan ang isang pamahalaang matatag sa paninindigan. May malinaw na direksyon at mayroong totoo at tunay na malasakit. Muli, marami pong salamat at magandang buhay sa ating lahat. Ako naman po, si Cheryl May Halili. Lagi po nating tatandaan, anuman ang pagsubok ang ating nasa harapan, mananatiling ang buhay ay isang maligayang paglalakbay. Sa ngalan nga po ni Froilan Salcedo Jr., ako po ang inyong patroller ngayong araw, Vincent Roy de Chavez. Kaya naman po, samahan niyo po ulit kami bukas sa ating pagbiyahe dito lang sa ating Biyaheng Kapitolyo! Talino at puso, tatak ng Batanggenyong di susuko. Kapitolyo! Kapitolyo! Biyaheng Kapitolyo! Ang tinig ng inyong pamahalaang panlalawigan ng Batangas. Tumatalakay sa may pusong mga proyekto at programa. Biyaheng Kapitolyo! Tampok ang may puso at talinong serbisyo at paglilingkod. Biyaheng Kapitolyo! Bibida ang mga programa, proyekto at aktibidad sa gabay ng Hearts Program, Health, Education, Employment, Environment, Agriculture, Roads and Infrastructure, Tourism and Technology, Security and Social Services. Biyaheng Kapitolyo! Tunghayan ang mga kwento ng tagumpay ng mga bidang Batanggenyo. Biyaheng Kapitolyo! Samahan ang inyong mga patrol ng Kapitolyo sa mga balita tungo sa mas maunlad, mas masigla at mas matatag na lalawigan ng Batangas. Biyaheng Kapitolyo! Mapapakinggan tuwing Martes hanggang Biyernes alas 9:30 hanggang alas 10:30 ng umaga. Ito ang inyong